Magandang umaga na naman. Praise God. Itong napili kong verses sa Proverbs 3, 5, 6. Marami mang pagsubok ang dumating, magtiwala ka sa Panginoon at hindi ka niya pababayaan. Amen. Ito lang, may pag ganyan dun, itutukoy ko ito. Tayo po yung mukat, manalangin mo na. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Lord, patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba, dinadakila. Lord, salamat po Panginoon sa araw na ito Panginoon na tinagtagpo mo na naman po kami Panginoon para pagbulay-bulayan ng iyong mga salita Lord Jesus. Salamat po Panginoon sa mga biyaya na ito na makakarinig na naman po kami Panginoon ng iyong mga salita Lord Jesus. Naway tago mo lang po ako Panginoon sa iyong lugar Panginoon na ikaw lang po Panginoon ang marinig at makita ng aking mga kapatid na ito Panginoon Lord Jesus. Salamat po Panginoon, tinadalangin po namin sa iyong kataas-taasang pangalan. Jesus name we pray. Amen. Sa Proverbs 3, 5, 6, marami ng pagsubok ang dumating, magtiwala ka sa Panginoon at hindi ka niya pababayaan. So dadaanin na naman natin to sa kwento ng maglolo. Ulit. Okay? Ito may isang pamilya na na sila magmamigrate na sa Amerika. Bago sila mag-migrate sa Amerika, dumaan muna sila sa kanyang lolo para magpaalam. Kasi yung lolo niya, yung apo niya, malapit siya sa lolo, parang siya lolo's boy siya, parang siya madikit siya. Gusto niyang kasama lagi yung lolo niya. Pag nag-migrate na kasi sa Amerika, ang kuwan niyan, taon bago yung makakuha muna sila ng citizen bago makabalik ulit sa Pilipinas. Ngayon bago sila bago umalis yung apo, nagtanim muna sila ng mangga. Nagtanim sila ng mangga. Yung isang mangga na tinanim nila, yung sa lolo niya, tinanim sa labas. Tapos yung isang mangga naman, tinanim doon sa paso, nilagay sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Ngayon, pagdating ng 10 taon, pabalik na sila ng Pilipinas, madaling para hindi na mahaba, ibilisan na natin yung kwento. Pabalik na sila ng Pilipinas. Nung pagbalik nila ng Pilipinas, diretso sila doon sa lolo nila, pinasyalan na nila. After 10 years. Tapos, nung pagdating nila, tuwang-tuwa yung apo pagdating doon sa bahay nila. Pagdating doon sa bahay ng lolo niya, nakita niya yung tinanim niyang mangga, malaki na, umabot na siya sa ceiling. Tapos sabi niya, nasaan yung tinanim mo? Bakit wala? Sabi niya, pero nung lumabas sila ng bahay, pinakita ng lolo niya, yung mangga na tinanim niya is namumunga ng marami at alaki ng puno. Tapos sa tawag na yung bunga niya talagang continuous na namumunga. Ayun nga, ang dyan, aral ng kwento, sa labas tinanim yung puno ng mangga, ang daming pinagdaan ng pagsubok. Nandyan yung bagyo, yung init, yung lahat ng mga pagsubok na na season na talagang binaha, pero naging matatag pa rin. Naging matatag pa rin yung mangga. Hindi katulad nung nasa loob ng bahay na hindi nakaranas na hindi na arawan, hindi hinangin na hangin, hindi na bagyo. Kaya sa sa buhay natin minsan, pag nakakaranas tayo ng pagsubok, doon tayo pinatatatag ng Panginoon. Kaya nga sabi nga dun sa Proverbs na huwag kayong nasa yung Proverbs. Hindi ko na-memorize. Yun nga. Yung ipagkatiwala natin lagi yung buhay natin sa Panginoon. Marami mga pagsubok na dumating, magtiwala tayo lagi sa Panginoon. Ano mga pagsubok na pinagdaraanan natin, malalagpasan natin yan kasi doon tayo pinapatatag ng Panginoon. Kaya yun nga, tayo rin po ay makumunga. Makumunga tayo, ibig sabihin na magdadala tayo ng mga kapatid natin sa simbahan. Mga nawawalang mga kaluluwa. Na sana mahikayat din natin sila na para mamunga rin tayo kasi yung sunod-sunod na yun para sila rin naman yung mamumunga para tayo po'y lahat ng mga mga upuan na bakante na yan ay mapuno po natin. Amen po. Yan lang po yung
yung aral ng aking kwento. Maraming salamat po sa Panginoon. Lord, maraming salamat po Panginoon sa mga salita pinahagi po Panginoon. Lord, naway tumatak sa puso't isipan po namin to Lord Jesus God. At bawat salita mo narinig po namin Panginoon ay maging kalakasan po namin po Panginoon sa araw-araw na buhay dito sa Saudi Arabia. At ganito po Panginoon, maging kalakasan po namin sa aming mga kailangan, maging kagalingan po namin sa aming mga karamdaman Lord Jesus God. Maraming salamat po Panginoon, dinadalangin po namin sa iyong kataas-taas ang pangalan, Jesus name we pray. Amen.